So what's up sa inyo mga kaibigan, and again, nandito na naman si DJ May para sa isang panibagong vlog na kung saan guys pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga content na dapat nyo iwasan, especially kung kayo po ay nagsisimula pa lang sa YouTube. Lingid naman sa kaalaman nyo na sobrang daming gusto maging vlogger, especially this year 2025, kasi nakikita nila na sobrang daming opportunity sa social media, no? Hindi lang sa YouTube, pati na rin sa Facebook or sa TikTok. Pero dito guys, magpo-focus tayo sa YouTube. So guys, ito advice ko mula sa akin, and disclaimer, no, hindi natin masasabi na 100% magiging effective ito sa channel nyo, pero yung pakikinig sa mga advice natin is maaaring makatulong, especially sa mga nagsisimula pa lang, no? So despite kung ilang taon ka man, is for sure, no, may matututunan ka dito. So una sa lahat guys, no, iwasan nyo muna yung content na about sa sarili nyo. Okay, so iwasan nyo muna yung content sa mga dailies na ginagawa nyo araw-araw, kasi hindi natin maiiwasan yan, lalo na sa mga nakikita ko, lalo na sa mga naoobserbahan ko ngayon na mga content creator na wala pa silang audience or wala pa silang specific fan base, but gumagawa na agad sila ng content about sa sarili nila. Kaya ang tendency guys, nadidismaya sila, lalo na pag walang nanonood, lalo na pag wala silang viewers, ilang oras na yung nakakalipas, ilang araw na, but still yung viewers nila, sabihin natin nasa 5 pa lang, 10, 20, minsan hindi po umaabot ng 50 viewers. Okay? So meaning guys, dito makikita natin yung kahalagahan ng content. Okay? Kasi at the end of the day, let's be honest, maging totoo tayo sa sarili natin na wala namang may interesado or wala namang may interested sa buhay natin. No, sino ba naman tayo para panuodin ng mga tao, 'di ba? Tapos sasabihin pa ng iba, bakit ito sila ganyan, bakit itong mga ito is puro naman mga personal vlogs yung ginagawa nila. Pero bakit ang dami nilang viewers? Okay? Kasi guys, nakabuo na sila ng fan base, meaning nagsimula sila sa mga contents na sabihin natin entertaining, diba? At the same time, yung iba nagsimula sila sa content na focus sa information or education, and habang ginagawa nila yung content na yon, is yung mga fan base or yung mga fans nila or sabihin natin yung mga viewers nila is nagiging loyal viewers. So kumbaga, nagugustuhan nila yung way, yung content creator, yung way ng pagsasalita ng content creator, yung way ng paggawa ng content creator. So habang tumatagal, hindi na yung content na lang ang hinahanap nila. So kumbaga nagiging interesado sila doon sa buhay ng vlogger or ng content creator. 'Di ba? So yun yung sinasabi ko sa inyo guys, na pag magsisimula pa lang kayo, is iwasan niyo yung paggawa ng content about sa sarili nyo. Kasi kumbaga hindi pa kayo nakakabuo ng audience or sabihin natin yung fan base nyo maliit pa lang. Diba? So that's why ang reality kasi sa YouTube, kung magsisimula kayo ng ganyan, o sabihin natin gagawa agad kayo ng content sa sarili nyo, wala pa namang nakakakilala sa inyo, diba? Hindi pa naman kayo sikat, so wag kayo mag-expect na madami agad yung manonood sa inyo. Okay? So, pangalawa, iwasan nyo gumawa ng content na kung saan is walang makukuwang entertaining value or walang entertainment. Iwasan nyo gumawa ng content na walang makukuwang education or information. So, ang ibig ko sabihin guys, in short, yung pangalawa is umiwas kayo sa mga vlogs na mema content lang. No, kumbaga mema lang. Sabihin natin, dahil wala kang may upload ngayon, so may gagawin ka na kung ano-ano, kumbaga random videos, random clips, and eventually dun sa video na yun, yung content ng video na yun is parang wala naman, walang sense, walang entertaining value, walang information, so walang education, so wala din, di ba? So wala ding manunood. Okay, wala ding manunood sa mga ganong content. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo lagi guys is that kailangan nyo mag-effort. Diba? Hindi naman ibig sabihin ng ang YouTube ay para sa lahat. Ibig sabihin hindi ka na mag-e-effort. Diba? Kahit ano na lang i-upload mo, may maisip ka lang. So hindi, kailangan mo din mag-effort. Kailangan mo din mag-exert ng time. And at the same time, no, yung pangatlo, no, be yourself. So kumbaga magpakatotoo ka sa mga viewers mo. Kasi minsan yung iba, magsisimula sila sa YouTube dahil may idol sila. Ginagaya nila yung way ng pagsasalita. Ginagaya nila yung way na kung paano siya mag-react sa mga bagay, which is nawawala na yung personality mo bilang content creator, di ba? So kasi sa YouTube guys, hindi lang naman yan about sa content. Di ba? Hindi lang naman yan about doon sa entertaining values or information. Syempre ang viewers natin hindi naman yan yung tipong manonood lang, it's because of your pure
content, di ba? So syempre hinahanap din nila yung originality na tinatawag. Kasi sa YouTube guys, sobrang dami ng content creators ngayon na pare-parehas ang content. Sabihin natin saturated, meaning sobrang dami na ng vloggers ngayon sa social media. So that's why hindi rin maiiwasan yung tinatawag natin na competition. Di ba, lalo na pagdating sa paggawa ng content. Di ba? And again guys, ano ba yung mga content na dapat nating iwasan? Kung yung una about sa personal vlogs, diba? Tapos yung pangalawa is yung mema content lang tayo, yung mga vlogs na mema lang, diba? Kailangan natin iwasan yon. And of course, yung mga content na kumbaga hindi natin pinapakita kung sino ba talaga tayo. So ano ba yung mga content na dapat natin iwasan? So ito guys, no, mga content na dapat yung iwasan, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, is yung mga content na maaaring makasira sa image ng isang tao, or sabihin natin yung content na dedicated para may tawag dito yung parang slandered ba, yung parang sinisiraan mo yung isang tao, parang gumagawa ka ng content na hindi ka pa naman sigurado about dun sa ginawa ng isang tao, pero magbibigay ka na ng conclusion sa kanya, which is guys, dapat yung iwasan yon. Kasi at the end of the day, mas masarap maging content creator na outside the toxicity or yung wala kang katoksikan sa mga content mo. Kasi minsan may mga viewers tayo na ganun, na karamihan sa mga viewers naman isang gusto nila good vibes lang, may makuha sila na entertainment, may makuha sila na values or bagong kaalaman, di ba? So don't stick sa mga content na ganun na kung saan puro paninira or false information yung gagawin nyo. Okay? So para sa akin guys, yun lang naman yung pinakang dapat nyong iwasan ngayon. Even though hindi ganun kahaba yung vlog natin, but still alam ko makakatulong ito sa inyo. And yun guys, ito ang conclusion ng vlog ko para sa akin especially sa mga vloggers natin na nasa ibang bansa, mapa OFW man, kung ikaw man ay naan dito sa Pilipinas, no? So kung ikaw sabihin natin talagang first time mo sa YouTube, no, hindi ka pa monetize, kakagawa mo lang ng channel mo. Tapos ang unang vlog na ginawa mo, a day in my life. 'Di ba? May daily routine. 'Di ba? So let's be honest, sino ka ba para panuodin ka ng mga tao? So, yun yung totoo sa YouTube, guys. Okay? So baka mamaya kasi yung iba ma-open kayo sa sinasabi ni DJMA, pero yun po yung reality. 'Di ba? So wag na wag kayong gagawa ng content na about sa sarili nyo, no, lalo na kung kakasimulan nyo pa lang, kasi wala namang magiging interesado diyan. No, unless kung yan ay mga kaibigan nyo, pamilya mo. So for sure may manonood sa iyo, iilan, 1, 2, 5, 10. Diba? Pero hindi yan naabot ng sobrang dami kasi nga wala ka pang nabubuong fanbase Wala ka bang nabubuong audience. So kumbaga nagsisimula ka pa lang, why not magsimula ka sa mga vlogs na nakapokus sa entertainment, pagpapatawa, comedy, kung may sense of humor ka naman, diba? So malaking bagay yan, yung pag-iisip ng topic mo sa content. And pwede ka rin magsimula ng content about information, informative vlogs. Kung ikaw yung tipo ng tao na okay ka naman magsalita, may matututunan naman sa'yo at may alam ka sa isang bagay, di ba? So why not i-share mo yung kaalaman mo doon? Para kahit papano is makuha mo yung target audience na pwede sa channel mo. Kasi hindi naman lahat ng tao sa mundo or sa social media is magugustuhan yung mga vlogs natin di ba? So lagi ko naman mine-mention sa inyo yung about sa target audience, na kung ikaw yung tipo ng content creator na mahilig ka sa bike, so why not gumawa ka ng content ng mga bike tutorial, mga piyesa ng bike, di ba? Kung ikaw naman ni content creator na mahilig sa mga kotse, di ba? So why not hindi ka gumawa ng mga vlogs na about sa kotse, parts ng kotse, yung mga klase ng kotse, iba't ibang bilis, di ba? So about information na nakapokus dun sa ganung klaseng content, di ba? Hindi yung gagawa ka ng content na nakapokus lang sa sarili mo. A day in my life, ngayong araw na to is bumili kami sa palengke, ngayong araw na to is naglaba ako, kasama ko yung kapatid ko. So wala namang magiging interesado diyan Di ba? Kasi yung iba ginagaya nila yung nangyari kay Ivana Alawi, na kung saan alam ko yung unang video niya sa YouTube dun sa kanyang latest YouTube channel is yung parang naglaba siya. Di ba? Which is alam naman natin si Ivana Alawi is sexy, di ba? So habang naglalaba lang siya, pero still yung content na yun is dumami yung views.
So sobrang dami ng naging fans niya, ng viewers niya that time, hanggang sa sinundan niya ng sinundan yung mga contents niya na ganon, na kung saan kahit sabihin natin na personal na buhay niya yung kanyang ginagawa, or sabihin natin may mga challenge siya, 'di ba, dun sa kanyang content, but still nakuha niya yung tinatawag natin na charisma, na kung saan dahil dun sa charisma na yon is sobrang dami niyang naging fans at sobrang daming naging viewers ng channel niya. Hanggang sa ngayon umabot na siya ng parang 17 million ba, hindi ko alam, 16 million subscribers. So basta ganoon, di ba? So yun lang naman guys, and hopefully umabot kayo sa part ng video na to at marami kayo natutunan, at sana po i-apply nyo rin yung mga sinabi natin sa vlog na to para kahit papano is madiscover nyo yung content na para sa inyo. Yung paggawa ng video about sa sarili, hindi naman masama yan eh. Wala naman sinasabi si YouTube na masama gumawa ng content about sa aking daily na ginagawa. But still guys, let's be honest na wala pang magiging interesado sa'yo, or hindi pa yan magiging interested sa mata ng ibang tao kasi nga, hindi ka pa sikat. Di ba, hindi ka pa nakikilala sa isang category, or hindi ka pa nakikilala sa isang niche. So why not magsimula ka sa mga content na entertaining, informative, education, tutorial, di ba? Para kahit paano makilala kayo, malay natin someday kung yung mga tao na yun is magkaroon ng interest sa buhay mo. So kahit gumawa ka ng vlog about sa sarili mo, is papanoodin nila. Di ba, hindi yung magsisimula ka pa lang sa YouTube, gumagawa ka agad ng ganyang klaseng content na kung saan is about sa daily living mo, ano ba yung ginagawa mo sa pang-araw-araw. So wala din, di ba, hindi rin magiging interest yung mga tao. So kung mapapansin nyo guys, walang edit itong vlog natin na to. So kumbaga lahat ng share ko sa inyo na information is based sa experience natin and observation. At dito guys, kung dumami man ang views ng vlog na to, at least napatunayan natin na hindi nyo kailangan na magaling kayo sa pag-edit para magsimula ng YouTube. Kasi dinadahilan ng iba na DJME, hindi kasi ako marunong mag-edit, kaya hindi ako makapagsimula ng YouTube channel. DJME, kailangan ko pa kasing matuto mag-edit para kahit pa paano may manood sa akin. So diyan kayo nagkakamali guys, time to time matututunan nyo yan. Okay? Hindi nyo kailangan i-pressure ang sarili nyo na kailangan matuto agad kayo mag-edit. Alam ko guys, nagiging out of topic na tayo, no? Kasi yung title ko is all about yung mga content na dapat nyong iwasan. Pero ito guys, kung kayo po ay laging nanonood ng mga vlogs ko, lagi naman ako may mga idinadagdag pa na advice para sa mga bago. Para kahit papano, di ba, is maliwanagan kayo. Di ba, na hindi nyo naman talaga kailangan na matuto agad-agad or gumaling agad sa pag-i-edit. Kasi ako, aminado ko guys, na hindi naman ako ganun kagaling sa pag-i-edit eh. Di ba, basic editing lang yung alam natin, but still kahit papano, sumaangat yung subscribers natin, may mga viewers tayo, kumikita tayo monthly sa YouTube. So meaning, hindi nyo kailangan i-pressure yung sarili nyo na matutunan nyo lahat yung mga bagay-bagay dito sa social media. Kasi yan guys, it takes time, it takes some experience, di ba? So katulad nga na sinasabi natin, ako naman guys, hindi naman agad ako natuto mag-edit eh. Hindi naman agad ako natuto gumawa ng thumbnails or ng kung ano man yung mga pwede natin i-edit dito sa YouTube. Natuto lang ako time to time, di ba? So habang nasa proseso ko, experience ko ng paggawa ng mga videos, is matututunan nyo yan guys. Kaya huwag kayo mag-alala. So yun lang naman guys, sana po sa mga nakapanood nito, please subscribe our channel DJME for more videos like this. And hopefully sa mga may katanungan dyan is masagot ko kayo. It's either sa messenger or sa ating comment box. Kasi katulad ng sinabi ko guys, not all the time nakaka-reply ako. Lalo na is marami-rami yung mga nagme-message sa atin everyday. So that's why iilan doon is nasasagot natin, yung iilan naman is hindi. So ngayon pa lang is humihingi na ako ng pasensya sa inyo. Okay? So yun lang guys, maraming salamat.